So, ayun po, magandang hapon sa inyong lahat. Ang napili kong topic ay ang tsoryang pampanitikan. Ang tsoryang pampanitikan ay sistematikong pag-aaral ng panitikan at ang mga paraan sa pag-aaral ng panitikan. So, ayun, syempre nakapaloob dito sa topic na to is yung mga tsorya na ginagamit sa pagsusuri ng panitikan, at ito daw ay sistematikong pag-aaral. Sistematiko, ibig sabihin ito ay makabuluhang pag-aaral or inaral ng mabuti. Yun, tapos nakapaloob dito rin yung mga paraan kung paano nila ginagawa o pinag-aaralan ang panitikan. Ang nangunguna sa listahan ay ang tsoryang klasismo o klasisismo. Ang layunin ng panitikan ay maglahad ng mga pangyayaring payak. Ibig sabihin, simple lamang, payak. Simple as that. Ukol sa pagkakaiba ng estado sa buhay ng dalawang nag-iibigan. Yun, madalas natin itong makikita sa mga teleserye, telenovela, ganyan. Yung isa mahirap, yung isa mayaman, ganon. Karaniwan ang mga daloy ng pangyayari, matipid at piling-pili sa paggamit ng mga salita at laging nagtatapos ng may kaayusan. Sumunod ay ang tsoryang humanismo. Ang layunin ng panitikan ay ipakita na ang tao ang sentro ng mundo. Binibigyan tuon ang kalakasan at mabuting katangian ng tao gaya ng talino, talento at iba pa. Yon, from the word itself, human. Parang bida dito tayong mga tao na bilang sentro ng mundo o sa atin nakatuon ang mundo. Nakapaloob dito yung ating mga katangian, mga personal na katangian, itsura, kakayahan, something like that. Ang sumunod ay tsoryang imahismo. Ang layunin ng panitikan ay gumamit ng mga imahe na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya, saloobin at iba pang nais na ibahagi ng may akda na higit na madaling maunawaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita. Sa halip na paglalarawan at tuwirang maglahad ng mga imahe na layong ilantad ang totoong kaisipan ng pahayag sa loob ng panitikan. Yon, sa panitikan din may makikita din tayo ng mga imahe, from the word itself, imahe, na parang ito yung nagsisimbolismo sa mga damdamin, kaisipan at ideya sa loob ng panitikan na nais ibahagi sa atin ng may akda. Ang sumunod ay ang tsoryang realismo. Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga karanasan at nasaksihan ng may akda sa kanyang lipunan. Sa makatuwid, ang panitikan ay hango sa totoong buhay, ngunit hindi tuwirang totoo, sapagkat isinasaalang-alang ng may akda ang kasiningan at pagka-epektibo ng kanyang sinulat. Yan, pwede natin itong ihalintulad sa biography, di ba? Kung ako susulat ako ng aking biography, syempre kasama na dito yung aking mga naranasan, mga nakikita ko sa kapaligiran. Ang kinaibahan lang dito, hindi siya lahat totoo kasi hinahaluan siya ng pagiging masining, ng mga imahinasyon, pagiging malikhain, ginagamitin siya ng mga ganon. Next ay tsoryang feminismo. Yun, di na natin to papahabain. Feminismo, female, nangangalugang mga kababaihan, kalakasan ng mga kababaihan. Ito yung sumasagisag sa mga babae. Sa panitikan na tungkol sa ganito, ang mga babae ang bida, yung mga katangian nila. Itong hinahayag dito. At ang sumunod naman ay ang tsoryang archetypal. Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang mga mahahalagang bahagi ng akda sa pamamagitan ng mga simbolo, ngunit hindi basta-basta masusuri ang mga simbolismo sa akda. Pinakamainam na alamin muna ang kabuuang konsepto at tema ng panitikan, sapagkat ang mga simbolismong napapaloob sa akda ay magkakaugnay sa isa't isa. Ang lahat ng simbolismo ay naaayon sa tema at konseptong ipinakikilala ng may akda sa mga mambabasa. Parang may halintulad natin siya sa imahismo. Kasi sa archetypal, hindi ito na pinoint out na. Ito na yung mga simbolo mismo na nais ipahatid sa atin ng may akda. Ngunit ang kaibahan lang dito, hindi mo siya basta-basta masusuri sa isang tinginan lamang. Kasi dito, kada bawat picture or simbolo is magkakaugnay. Sunod ay ang tsoryang formalismo or formalistiko. Ang layunin ng panitikan ay iparating sa mambabasa ang nais niyang ipaabot gamit ang kanyang tuwirang panitikan. Sa makatuwid, kung anong sinasabi ng may akda sa kanyang panitikan ang siyang nais niyang ipaabot sa mambabasa. Walang labis at walang kulang. So, yun na. Napakasimple nito.
wala nang iba pang kahulugan. Kung ano yung sinasabi niya doon, yun yung gusto niyang ipahatid. Pag sinabi niyang sa panitikan na magbago kayo, yun na. Ganun lang kasimple, magbago na kayo. Hindi na ito, wala na itong kasamang simbolo at hindi humihingi ng higit na malalim pagsusuri at pag-uunawa. Kumbaga sa art, may tuturing mong abstract yung pinapahiwatig niya na walang ganon sa formalismo. Ang sunod naman ay teoryang psychological o psychological. Ang layunin ng panitikan ay ipaliwanag sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga salig or factor sa pagbuo ng naturang behavior, pag-uugali, paniniwala, pananaw, pagkatao sa isang tauhan sa kanyang akda. Ipinakikita sa akda na ang tao ay nagbabago o nagkakaroon ng panibagong behavior dahil may nag-uudyok na magbago o mabuo ito. Yon, psychological. Ang layunin nito ay ipakita daw ang mga salig o factor. Sa sinabi kasing behavior natin, yun yung pag-uugali, paniniwala, pananaw at pagkatao. Pinapakita rin dito na nagkakaroon ng bagong behavior dahil may nag-udyok na mabago o mabuo ito. Ano nga ba yung maaaring mag-udyok na yun? Pwedeng tao din, pwedeng problema, pwedeng mga bagay-bagay sa kapaligiran or impluwensya ng iba or impluwensya mo lang sa sarili mo. Sumunod ay ang teoryang existentialism or existentialism. Simple lang to, ang kahulugan ng existentialism ay kalayaan ng taong pumili o magdesisyon para sa kanyang sarili. Ganun lang kasimple ang existentialism. Teoryang romanticismo. Ang layunin ng teoryang ito ay ipamalas ang mga iba't ibang paraan ng tao o sumasagisag sa tao sa pag-alalay ng kanyang pag-ibig sa kapwa. Parang romansa, no? Bansa at mundong kinalakhan. Ipinapakita rin sa akda na gagawin ng isang nilalang ang lahat upang may upalam lamang ang kanyang pag-ibig sa tao o bayang napupusuan. Yun, mapapasahan ulit tayo dito, no? Ito naman ay tungkol sa pag-ibig. Ang romanticismo daw ay tungkol sa pag-ibig. Parang pagmamahal mo lang sa isang tao. Ganun lang siya kasimple. Teoryang Marxismo or Marxismo. Ang layunin ng teoryang ito ay ipakita na ang tao ang sumasagisag sa tao ay may sariling kakayahan na umangat buhat sa pagdurusang dulot ng pang-ekonomiyang kahirapan at suliraning panlipunan at ang politika. Ang mga paraan ng pag-ahon mula sa kalugmukan sa akda ay nagsisilbing modelo para sa mga mambabasa. So ito yung parang naghirap ka kasi nag-include dito yung ekonomiya at kahirapan at mga suliraning panlipunan at pampolitika. Dito parang halimbawa sa isang pelikula, ikaw mahirap ka lang, kung paano ka umangat, yun yung proseso mo kung paano ka umangat, yun ang nagsisilbing modelo para sa mga babasa or nagiging inspirasyon nila. Ang sumunod naman ay teoryang sociological. Ang layunin ng panitikan ay ipakita ang kalagayan at suliraning panlipunan ng kinabibilangan ng may akda na ipapakita rito ang pamamaraan ng mga tauhan sa pagsugpo sa suliranin o kalagayan ng lipunan na nagsisilbing gabay sa mga mambabasa sa pagpuksa sa mga katulad na suliranin or yon, sociological. Parang connected siya dun sa last na slide. Pinapakita rin daw dito yung pamamaraan ng tauhan kung paano niya natapos yung kanyang problema or paano niya nasolusyonan. At yun, problema rin ito sa lipunan na kinabibilangan ng may akda or nung nagsulat. Sumunod ay ang teoryang moralistiko. Ang layunin ng panitikan ay ilahad ng iba't ibang pamantayang sumusukat sa moralidad ng isang tao. Yun, moralidad, pag-uugali din ito. Ang pamantayan ng tama at mali, yun. Inalalahad din ito ang mga filosofiya o propesyong nagsasaad sa pagkatama o kamalian ng isang kilos o ugali ayon sa pamantayang itinakda ng lipunan. Sa madaling sabi, ang moralidad ay napagkasunduan ayon rin sa kaantasan nito. Yun, napagkasunduan, parang nag-i-include dito yung mga batas natin. Yun. Sumunod ay ang teoryang biographical. Ang layunin ng panitikan ay ipamalas ang karanasan o kasagsagan sa buhay ng may akda. Ganun lang ito kasimple, biography lang to. Kung ikaw, yung kwento mo sa sarili mo, kung sino ka, ano yung naging karanasan mo, ano yung malungkot na nangyari sa'yo, ano yung masaya nangyari sa'yo, ganun lang to. Ang sumunod naman ay teoryang queer. Yun, maraming makakarelate dito, madaming ganito sa atin eh. Ang layunin ng panitikan ay iangat at pagpantayin sa paningin ng lipunan ang mga homosexual. Ano nga ba ito? Ito yung mga third party, kung tawagin. Ganun.
feminismo, kung ang mga babae ay may feminismo, ang mga homosexual naman ay queer, ganon. Ito yung mga bakla, tomboy, ganon. Ang layunin dun sa tsoryang pampanitikan na iangat kung ano yung tingin sa kanila ng mga tao or ipantay sa mga kalalakihan at mga kababaihan, yun pantay na pagtingin lang dito sa tsoryang queer. Ang sumunod naman ay tsoryang historical. From the word itself, historical, ganun lang kasimple ito, history, kasaysayan, ano yung mga nangyari nun, ano yung mga nakaranasan nila nun, ano yung mga ano nila, mga nakagawian, kultura, ganun. Sunod ay tsoryang feminismo, marxismo. Ang layunin ng panitikaan ay ilantad ang iba't ibang paraan ng kababaihan sa pagtugon sa suliraning kanyang kinakaharap. Isang halimbawa nito ang pagkilala sa prostitusyon bilang tuwirang tugon sa suliraning dinaranas ng sa halip na ito'y kasamaan at suliranin ng lipunan yon. Sa feminismo, marxismo, ibig sabihin sa mga kababaihan kung paano nila sinusolusyonan yung kanilang mga problema. Sumunod ay ang tsoryang dekonstruksyon. Ang layunin ng panitikaan ay ipakita ang iba't ibang aspekto na bumubuo sa tao at mundo. Pinaniniwalaan kasi ng ilang mga pilosopo at manunulat na walang iisang pananaw ang nag-uudyok sa mayakda na sumulat, kundi ang pinaghalo-halong pananaw ng naisiparating ay ang kabuuan ng mga tao at mundo. So yun lang, dun lang po nagtatapos ang aking topic. Maraming salamat.